'Di ba? Katulad nito sa isa, mga kababayan. Ano nga ba itong isa? Patungkol po dito mga kababayan sa NBI. Ang NBI po ngayon mga kababayan ay hinimok po itong 18 Marines na magpaimbestiga. Bakit ayaw nilang lumapit sa NBI para imbestigahan sila ng NBI isa-isa at ituro nila sa NBI yung lugar kung saan dinala, paano lumiko, anong araw, sino ang natumanggap, sino ang nagbantay, sinong politiko 'yon. 'Di ba mga kababayan? Kaya sila ipinatawag sa NBI. Ito po mga kababayan, pakinggan natin dito sa NBI. Wait lang ha. Saan na ba yung NBI ng ano? Wait lang ha mga kababayan. Pakinggan natin. Ito. Ay, ads lang ha mga kababayan. When I dropped the price, you didn't buy. When I offered free shipping, you still said it's too expensive. Gumugulong na ang background check ng NBI sa mga nagpakilalang dating sundalo na nagsilbi raw bilang bagmen ni resigned Congressman Saldico. May hiling din ang ahensya ng grupo. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. But with all due respect kay Atty. Balikod, dalhin sana nila dito yung issue. Kasi ang mandato ng NBI, we are the primary investigating agency, di po ba? Ito ang panawagan ni NBI Director Melvin Matibag kay Attorney Levy Baligod, ang Yan abogado na. ng 18 individual. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kayong mga DDS, no? Huwag kayong basta-bastang gumawa ng pagkakamali. Kasi bakit? Si PBBM, ang itinalaga niya ng NBI Director ay yung kilala kayong lahat. 'Di ba? Si Attorney Melvin po, mga kababayan, ngayong tawag dito, NBI Director na siya, halos lahat po ng yan ay kasama niya sa PDP laban. So, ni isa dyan, hindi talaga makakaligtas. Yeah? Nagpakilalang dating mga sundalo at miyembro ng security personnel ni resigned Congressman Saldico na nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno. Tila mind conditioning daw kasi ang ginawa ng kampo nang sabihin nitong Office of the Ombudsman lang daw ang maaaring mag-imbestiga sa aligasyon. Bakit sa Office of the Ombudsman kayo magpa-imbestiga ba't ayaw sa NBI? Kasi bakit? Kinakabahan ba kayo? Kinakabahan ba kayo kay Director Melvin ng NBI kasi kilala kayo isa-isa? Partikular pang ipinunto ng NBI Director ang mas naunang press conference noong Martes bago ang formal na pagsumite ng affidavit sa Ombudsman nito namang Huwebes. We respect that, but just the same, we will exercise our mandate. And we're doing it. We have initial findings that, unahan ko na, hindi ko pa pwedeng ilabas sa inyo because of the sensitivity, But we have findings already. Umaasa si Matibag na voluntaryong sasangguni sa kanila ang kampo ng so-called bagmen. Pero kung hindi, dahil gumugulong naman na raw ang investigasyon, maaaring isubpina ng ahensya ang mga ito. Patay. Ayan. Isasampina na sila mga kababayan kung ayaw nilang humarap, no, at makipagtulungan sa NBI. Ayan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sabi nga ni Doc Ron, kilala nyo si Doc Ron? Yung maraming kaaway na artista na mga bagits-bagits pa na binibira niya. Sabi ni Doc Ron, kung ang tatay-tatayan nga ng mga DDS ipinakulong, hindi nakauwi, hindi nakapalag, hindi nakauwi, kayo pa kaya na supporter lang? 'Di ba? Hinggil naman sa mga personalidad na iginawit sa umano'y cash delivery. There's nothing new sa tingin namin dahil subject na ng mga ibang investigation yan on the issue of flood control. But let me say this, di ba yung affidavit na sinasabi, yung joint affidavit, hindi naman sinabi saan nanggaling yung pera. Ayan nga eh. Sa affidavit nakalagay, 805 billion ang ipinakalat ni Saldico sa mga politiko. Ang tanong kasi, saan galing yung 805 billion? Kasi kung sinabi nilang galing sa pondo ng DPWH yan, abunado pa ang magnanakaw. Kasi bakit? 805 billion, tapos 1.3 trillion lang naman ang budget. So, kung 800 billion, so may matitira po mga kababayan
na 200 plus billion. Or 195 billion. So, ang problema mga kababayan, yung 195 billion, kulang pa kay Guardiola yan. Kulang pa kay Sara Diskaya. At kulang pa, mga kababayan, no, kay Bunuan at kay Bernardo. So, sabi nga ni Ping Lacson, paano kaya yun nangyari? 1.3 trillion ang pondo, 800 billion ang ninakaw. So, paano pa yung ninakaw ng mga kontraktor? Saan sila kumuha ng pangnakaw kung 195 billion na lang ang natira sa kanila? Tapos mga kababayan, yun nga ang sabi ni NBI Director. Ito may public funds or ito may private funds. Because in every crime, may certain elements na kanya-kanya yan. Marami raw ang kailangang himayin sa kasong ito at isa na raw dito ang background ng mga nang-akusa na kabilang sa magpapatunay sa kredibilidad ng kanilang mga testimonya. Inamin ni Matibag na nasa pagitan sila ng political warfare kaya't lubos na mahalaga ang balansing investigasyon. Di ba? Matakot na kayo. Matakot na kayo kay NBI Director Milvin. Di ba? Ayan na. Ma'am Catherine Lucido, may gilap shoutout po. Yan na nga mga kababayan, ang problema ngayon. Ay, nako talaga. Tapos bukod dyan mga kababayan, may magkakaso pa sa kanila, si Anyo. Ayan ito ba yon? Ayan, pakinggan natin. Having a meeting with them. Travel with peace of mind Ay, with our ads lang service na. guarantee. Your next holiday trip starts with Trip.com. Having a meeting with them, especially with the former speaker, Saldico and Lely Grima, it has never happened in my life. And then much more, I will receive a paper bag. So, ano ba naman ang siopaw? To go ba yun? It's very preposterous. Sana inayos na lang nila muna yung script. Diba? Sabi ni Anyo, sana inayos nyo na lang muna yung script. Kasi parang mga parang mga, alam mo yung, para kayong naglalaro sa mobile game na halos lahat ng karakter, may iba-ibang may iba-ibang kapangyarihan, may iba-ibang katangian. Diba, mga kababayan? Kaya alam nyo na, ayusin nyo ang script, mga DDS. Sabi ni Anyo. Sabi nga ni General Torre, mga kababayan, sabi ni General Torre, ako, pinapakinggan ko sila sa mga aligasyon nila at sinasabi nila patungkol sa akin, sabi ni General Torre. Pero, make sure na kanilang mga sinasabi ay may pruweba yan. Kasi kapag hinanapan ng pruweba yung mga yan, tapos mawawala na naman. Kung naalala nyo, si Gutesa, nung hinanapan, nawala, hindi na magpakita. Tapos peke pa ang affidavit, notaryo. Ayan, di ba? Klarong-klaro. Sabi ni Michaels TV, ayan, si Kati Binag, may vlog, may dumagdag na 18 boys. Naku po, patay ka dyan. Sabi nga ni Alfred de Guzman, kaya nasa Thailand si Lustay, may hinahunting na famous vlogger ni BBM. Ha? Sinong famous vlogger sa Thailand ni BBM? Sinong famous vlogger dyan? Ang alam ko lang na famous vlogger sa Thailand si si Angasa. Ganun ba? Oo. Kaya daw nasa Thailand si Sarah kasi hinahanap si Peebles. Bakit nasa Thailand ba si Peebles, mga kababayan? Siguro gustong makita, gustong kausapin, gusto sigurong bigyan ng maleta. Peebles, ito, 3 maleta, manahimik ka na. Diba? Nako, ganun pala yun. Yung pala yung rason. Si Peebles palang hinahanap. Naku, patay ka dyan, Peebles. Oo, naku, alam nyo sa totoo lang mga kababayan,
Kung tutuusin ha, si Peebles, napakarami po talagang alam ni Peebles, mga kababayan. Kung tutuusin talaga natin, mga kababayan, napakarami po ng alam ni Peebles, no? Kung nakita nyo po doon sa kanyang mga post, sa kanyang mga revelasyon, mga kababayan, siguro tinik niya. Siguro tinik na kay Sarah si Peebles. Kung totoo man yan, baka may balak kausapin. At saka Sir Henry, hindi naman siya basta-bastang mag-hunting doon sa Thailand at gumamit ng mga weapon, no? Gumamit ng mga ganito-ganyan para pang-hunting. Hindi po, kasi bakit? Ang Pilipinas at ang Thailand, hindi naman po isang bansa yan. Magkaiba po na bansa yan. Kung ano man ang batas sa Thailand, ay batas nila yun. Kung ano man batas sa Pilipinas, ay batas natin yun. Di ba? Kaya hindi naman siguro pwedeng huntingin ni Lustay si Peebles doon. Siguro kung magkita sila, siguro sabihin, ito, may 2 maleta, manahimik ka na. Patay kayo dyan. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon, no? Sa mga oras na ito, mga kababayan. Actually, alas 10:24 na, no? Ilang minuto na lang, mag-alas 10:30 na. So, yun lang, mga kababayan. Diba? Kung may banta na kay Peebles, naku, may banta na ba? Naku, Diyos ko, ganyan pala yun. Naku, delikado si Peebles nito. So, yun lang, mga kababayan. Mag-ingat kayo palagi.